lang, isang bagay ang bigla na lamang lumipad sa kaliwang bahagi ng kamera. So there's the first frame, a long pencil-shaped object, so fast as a bird, but does that look like a bird to you? Dito sa Astronomical Investigation Unit ng Pag-asa, karaniwang napapadala yung mga reports tungkol sa mga alien sightings dito sa Pilipinas. Siguro parang dumi lang sa camera. Ay, Rida, naku, totoo ba itong mga UFO na to? Kasi maraming nagdududa, pero panay-panay naman ang sulpot nito sa mga usapan. Pati na sa internet ngayon, medyo maraming forum na ito ang topic, di ba? Tama yan, Ma'am Jess. Alam niyo, hindi naman po talaga bago itong UFO sightings. Sa totoo, sa ibang bansa, iba't ibang panig ng mundo ay talagang meron na po tayong mga nag-claim na meron silang nakita. Pero dito din pala sa Pilipinas, meron tayong mga kababayan na nagsasabi na nakakita mismo sila ng mga UFO kung tinatawag. Alam mo, ang dami kasing testimonials, ang dami nagsasabi na nakakita sila. Pero ang pruweba, kailangan makita, di ba? Ano ba ebidensya? Matibay ba ito? Mapapatutuhanan ba ito ng scientific community, etc., etc.? Ano bang meron ka na ebidensya? Ma'am, actually, nito lamang po March, merong isang tao po na nakakita mismo siya at dito po, papakita ko po sa inyo. Okay, tingnan nga natin yung ebidensya yan. Kung sa bagay, ang Pag-asa, meron silang unit na nakadedicate talaga dito sa UFO phenomenon na tinatawag, no? Oh, ito. Nako, parang pwedeng sabihin, Rida, na kung ano lang ito. Pwedeng parang ilaw o parang ni aninong dumaan. Yes. Nako, nakaka-intriga ko talaga itong topic tungkol sa mga UFO. Kung totoo ba o hindi, dapat bang paniwalaan yung sinasabi ng mga nakakita di umano at nasaan ang ebidensya? Eto ho, panoorin natin ang report ni Rida Reyes. Sa nakalipas na mga araw, minamatyaga ng mga kinauukulan ang Taal Volcano sa Batangas dahil sa ipinapakita nitong volcanic activity. Hindi kasi bababa sa 20 pagyanig kada araw ang naitala rito sa mga nakaraang linggo at pinangangambahang anumang oras maaaring sumabog ito. Ngunit iba raw ang nakikita dito ni Fred. Tanawang bulkang Taal sa tahanan ni Fred. At di umano, nakakakita raw siya rito ng mga UFO o unidentified flying object. Si Fred, isang independent UFO investigator. The reason I'm videotaping is to find UFOs. So I'll just videotape, stop, and then I'll come back and review these short segments and just don't blink. You can't blink, you just watch. Sa unang tingin, tila walang kakaiba sa videong ito na kuha sa veranda ng bahay ni Fred. Pero maya-maya lang, isang bagay ang bigla na lamang lumipad sa kaliwang bahagi ng kamera. Sabi ni Fred, isa raw itong UFO. So there's the first frame, a long pencil-shaped object, so fast as a bird would fly. But does that look like a bird to you? Doesn't look like a bird to me. Sa isa pa niyang kuha, mapapansing may isa namang maliit na tutok na napakabilis ding sumulpot at sabay na wala sa frame. In the next frame, it's all the way over this tree, and the size has reduced, which means that it's moving away from the camera at a very high speed. It's behind the tree now, and then traverses laterally across the screen. Less than a second, and it's so fast you just can't really see it unless you have a trained eye like I do. Dati raw miyembro ng MUFON o Mutual UFO Network, grupo sa Amerika na nag-iimbestiga ng mga UFO, si Fred. Nakapangasawa siya ng Pilipina, kaya dito na lamang siya sa Pilipinas nanirahan. Gumagamit daw si Fred ng mga orgone energy device na may hugis pyramid na resin na may mga bato sa loob. Di umano, naglalabas daw ito ng enerhiya na nakaka-attract daw sa mga alien. When you put crystals in there and various gemstones, any energy that's unbalanced is transmuted, becomes balanced, and then is reflected out again. And if there are extraterrestrials who also tune in to this energy, this should be able to communicate with them.
Mag-iisang taon na ang nakakaraan nang maglagay raw si Fred ng mga energy stones sa mismong Taal Volcano. Matapos nito, isang mensahe ang nakuha niya di umano mula sa mga alien. Ang litratong ito raw ang kanyang ebidensya. I was going to the volcano to bring about balance with a symmetrical cone, and then this picture shows up of a symmetrical cone showing balance. I figured something there knows what we did, and they're giving us a sign saying, yes, what you did is bringing balance to the volcano. So I took that as a definite communication. Sa YouTube, umabot naman na ng halos 1 milyong hits ang koleksyon ng mga video ng UFO sightings sa iba't ibang panig ng mundo na di umano'y ibinalita na sa iba't ibang international newscast sa nakalipas na mga taon. Is because of a mystery in the sky. A UFO in China's skies forced Zhoushan Airport to stop operations on July 7th. Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. Scientists left baffled by an unexplained circular light seen hovering high over Moscow. Sa aming pagsasaliksik, lumalabas na totoo ngang umere ang mga ito sa mga newscast. Pero kung totoong ito yung mga UFO at kung hindi dinoktor ang mga nasabing video, wala pa rin makapagpapaliwanag hanggang sa ngayon. Oh my gosh! What is that? May 4 na taon naman na raw ang nakakaraan nang hindi lamang daw UFO ang nakita ni Luna. Nakaharap pa raw niya mismo ang isang pamilya na mga alien. They look like fireflies with oval heads, long limbs. They had 3 to 4 fingers. Tapos they're color white. And yung glowing sila. Glowing sila pero makikita mo talaga yung katawan. Doon talaga nagmamanifest yung life. Si Luna raw mismo ang pakay ng mga taga-ibang planeta. They were carrying a child. And yung child na it was color gray. So malalaman mo talaga yung difference kung buhay ka o patay. Telepathically, they were communicating. And sabi nila, in a different language, but I can understand it. Ang sabi sa akin, pinapunta kami dito sa'yo. Baka matulungan mo kami. So ako naman, automatically, I just laid my hands out. And yung bata, nung paglapat nung kamay ko, may light na lumabas, zoom, as in totally. Doon ko nakita na bumalik sa life yung bata. Then it sat down, looked at me, and said thank you. Mula noon, sa hindi maipaliwanag ng dahilan, di umano, nagkaroon na raw ng kakayahan si Luna na makapanggamot. Ito yung araw na yun na nakunan ko rin. At noong nakarang Marso lamang daw, nagkunan pa raw niya sa larawan ang ilan sa mga UFO. So ito yung March 18 na nakita namin along South Super Highway. Kung mapapansin mo itong shape na to, di ba? Pero if you look deeper into the photo, makikita mo yung figure. Nakalagay.